Live mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries, kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Tita Lou Medina dito sa DWBL. Ang gabay ng OFW International ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. At ngayon ay December 8. Alam niyo, bukas laban ni Pacquiao. Maluwag ang traffic at day off ng mga snatchers. Sabi nga nila, no? Ito po si Jonas. Kasama ko ngayon sa studio. Wala si Attorney Jonathan Villasoto. Yan, magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa Pilipinas at kung saan pang lupalop ng mundo. Samahan niyo po kami uli sa isang buong oras ng pakikipagtalakayan sa inyo sa iba't ibang issue na concern ng ating mga OFWs. Okay, 9:32 ang ating oras. Doon, dito ko muna nawawala ating technician. Hindi ko gusto yung tunog. Meron, static siya. At syempre, mamaya ma-interview natin mga winners ng OFW Model, OFW Family of the Year Awards. Isang land-based at isang sea-based. Makakausap natin mamaya si Aling Candida, asawa ng isang seaman, isang kapitan ng barko na nasa Lawaan, Eastern Samar. Pero ngayon po ay nasa Enchanted Kingdom sila. At alam ko nanalo to ng 400,000 pesos. Malaki-laki rin, Tita. Oo nga, no? It's almost half a million, di ba? At syempre yan ay bigay ng mga sponsors ng Mafia, ang BPI, at ang BDO, at ang Globe. Globe, no? Yes. Grabe. Ang saya-saya ng... Pero syempre yung parang BPI yata ang pinaka... Bonggang nag-donate. Nag-sponsor. Yeah. Okay, syempre, alam mo, concert ni Elton John ngayon. Talaga? Gusto ko sana manood, ang mahal-mahal ng ticket. Kaya naman, Tita Lou, siya ang merong record sa buong mundo na isa sa pinakamalaming benta na records. First time in the Philippines yata, Hindi, pangalawa yata. Pangalawa? Panahon ko yan. Panahon namin ni Leo yan. Talagang napakagaling. Oo nga, sayang. Sabagay, kung nanood ako, di walang tao dito. Lawa naman si Attorney Jonathan Villasoto. Attorney, nasaan ka? Nasa Quezon siya. Binabati namin si Attorney Jonathan Villasoto. Pero meron siyang iniwang kasagutan dun sa tanong ng isang texter from Singapore kasi na kapag anakan siya ng isang may asawa. Ngayon yung apelido, tinatanong niya kung pwedeng i-adapt. Oo, anong apelido. Pero ang ginamit niya apelido ng asawa, ng boyfriend pala. Dati silang OFW pareho, tapos nung mga anak na siya, tsaka niya nalaman na may asawa pala. Salbahe. Na lagi naman nangyayari yan sa mga OFW, di ba? Anong sabi ni attorney? May sagot dito kung dapat ipangalan ba after the man? Or doon sa babae? Or legal ba yon? Kasi minsan merong gagamitin na lang apelido ng tatay, hindi naman pala legal. So malalaman natin yung kasagutan mula kay Attorney Jonathan Villasoto. At tatawag siya? Hindi. Nakasulat na. At may announcement po ang Pag-ibig Fund. For the second year in a row, yung mga Pag-ibig members will be treated to special discounts in all SM department stores nationwide. Yan ay sa December 12. To mark the Pag-ibig Fund's 32nd anniversary, merong discount, 5% discount to all Pag-ibig Fund members who are non-SM Advantage Club members. At yung mga SM Advantage Club members or BDO Reward members, meron po silang discount of 10%. Yung one-day discount can be availed for a minimum purchase of 500 pesos lang. Pakita nyo lang po yung inyong Pag-ibig transaction card or UMID. Yan. Sumasabay ang SM at Pag-ibig sa 12-12-12. Oo nga, no? 12-12-12. Hindi na daw mauulit yan. 12-12-12. Di ba sabi nila ito yung araw na matatapos na ang mundo? Baka mamaya, Tita Lou, mga 12 o'clock. 12 month of December, 12th day, 2012, mamaya 12 midnight, tapos tayo. Oo nga, hindi naman totoo yun. Napanood ko yun. Napanood ko yun. Siyempre, wala nakakaalam yan. Wala nakakaalam. Oo nga, speaking of calamity, kawawa naman yung mga kababayan natin tinamaan ng bagyo. Ay, grabe. Tita Lou, alam mo yung una, Tita Lou, yung bagyong si Pablo. Una nakakatuwa, kasi ang nire-report sa TV, prepared sila. Oo nga. Diba? Yung pala,
lumiko daw yung bagyo. Yung hindi prepared ang nilikuan. Ang daming namatay. Sisihan nga ng sisihan ngayon. Yes. Illegal logging na naman. Ay, bata pa ako naririnig ko yan. Yan ang dahilan ng baha, landslide. Totoo din. Pero 4 billion. Akala ko matatapos ang taon na hindi masyadong magkakaroon ng sakuna. Pero grabe More than 300. Naiyak talaga ako doon sa batang yung puro galos yung mukha, puro sugat, hindi naman sa pagkukuan. Although, talaga ako. Talagang touching. No? Makita mo yung mukha niya parang namaga. Paano halos bugbog parang si Manny Pacquiao nung natalo. Hindi ko nga alam kung magpo-protest ako. Tama ba yung ginawa nila sa bata na ipakita pa na gano'n yung mukha. Pero sometimes parang kawaan naman yung bata. Ito yung nangyari sa kanya. Ang dami nagsimpatya naman. Tamo, may nagpunta doon, interview yung nag-alaga sa kanya. Yes. Pero grabe po talaga, no? I'm sure apektado yung mga OFW sa nangyaring bagyo. Kasi syempre hindi sila makatawag. Kung makatawag man, paano charge sa kuryente, wala kang kuryente, yung mga cellphone nila naka-off, I'm sure yung iba nating mga kababayang OFW na ang pamilya nila dun sa mga lugar na nasalanta, talagang problemado ngayon kasi hindi nila alam anong gagawin, hindi nila alam anong nangyayari. Kaya nga, under state of calamity ang buong Pilipinas. More than 300 titalo ang casual. Ay, grabe. 456 na kanina. 456 na ba? Oo, magpa-500 na. So, sikat na naman tayo sa CNN? Hindi ko na panood sa CNN. Mamaya sasabihin namin yung mga probinsya kung saan talagang matindi ang pinsala. I'm sure yung iba dyan nasa na nandyan ang mga kamag-anak nyo, mga pamilya nyo, at nag-worry kayo, mga nasa abroad na hindi sila matawagan. Sasabihin namin kung saan talagang matinding pinsala. Kaya, minsan Tita Lu, hindi naman sa bukay kasi sabi nila, sana daw wag gamitin ng pag-asa na panakot yung nangyari kay Sendong. Pero sometimes parang maganda rin sabihin na kasing lakas to ni Sendong kasi tingnan mo. Mas malakas nga. Mas malakas pa yung nangyari, di ba? Oo, grabe. Maganda nang ipantakot na yan. Grabe para talaga. Mas maging aware yung mga Pilipino. Okay. Okay, meron ditong nag-text pero mamaya ko na babasahin makalipas ang ilang paalala at siyempre babalik tayo sa ating foreign exchange rate dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lu Medina and Jonas Rivera. Next week natin makakasama si Attorney Jonathan Villasoto. Mamaya po, abangan nyo ang interview natin sa mga nanalo, ang Seabase category, ang Gabornes family, si Aling Candida, papakinggan natin siya na may 5 anak from Lawaan Eastern Samar at isa pang winner land-based category si OFW Carlos Asuncion ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Okay, wag po kayong aalis. Ang Pasko pong ito ay isa sa magiging pinakamasayang Pasko sa ating bansa. Ito po ay dahil sa ating napakalakas na ekonomiya at masigabong takbo ng ating progreso. Ito po ay dahil sa inyo, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kaya kami po sa Film Life ay lagi nyo magiging kasama sa pagpaplano at sa pagbabalik ng inyong talagang pinagtrabaho para sa inyong mga pamilya. Ang aming pong Balikbayani program ay isa sa mga bagay na maaasahan nyo para may katuwang kayo sa inyong pagpaplano. Ako po si Rex Mendoza at kasama ko ang buong Film Life sa pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Bawat buhay, maraming kabanata. Bawat kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos dun. Halos walang maipon. Buti na lang Pag-ibig member ako. Nakakuha ko ng educational loan sa multipurpose loan. Totoo yan. Ilang taon pa lang ako member, pero nung nagipit ako, sinagip kami ng educational loan ng Pag-ibig. Kaya hindi natigil ang pag-aaral ng anak ko. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Yep.
Ayan, Pasko na pong muli. Nagbabalik po tayo sa gabay ng OFW International. At syempre, inaanyayahan po namin kayo uli sa event na mangyayari sa December 18 sa POEA. At ang mga sponsors ng event na yan ay ang Film Life. Anong plano mo? Usap tayo. Call 528-2000 and Ayala Mall VI Pinoy Overseas Filipino Program. SM Appliance Center, our name is your guarantee. Pag-ibig Fund, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. Of course, ang ProFriends, Company of Friends, call 727-7000. Ang Jerry's Grill, Maka-Pinoy, Maka-Jerry's, call 332-1111. Ang Island Cove Hotel and Leisure Park, call 810-7878. Of course, ang Isuzu, your responsible partner. Ang BDO, ang Banco de Oro, we find ways, call 702-6000. Ang SSS, OFW, believe kami sa inyo, visit www.sss.gov.ph. At of course, kapartner din natin dyan ang OWA at ang POEA at syempre ang aficionado, ang pambansang pabango. Call 740-7953. So, yan po. Punta po kayo dyan sa Family Fun Day po natin yan. Okay, Jonas, nasa line na natin yung ating interview. Hinanalong national winner ng land-based category, si Mang Carlos Asuncion. Nasa line na natin. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Magandang gabi, Mang Carlos Asuncion. Magandang gabi po. Magandang gabi rin na Lo at lahat ng tagapakinig dito sa programa nyo. Okay, kasama po natin si Jonas Rivera dito sa gabay ng OFW International. Magandang gabi po. Yes. Yun. Nanood po kami sa Sofitel, sa MOFIA, Model OFW Family of the Year Awards at kayo pala yung national winner. Yes, ma'am. Sa awa ng Diyos, tayo ang nagwagi dito sa Search for Model OFW Family 2012. So, Merry Christmas! Merry po ba ang Christmas natin ngayon? Magkano naman yan, sir? Magkano ang yung price? Ang nakuha natin dito. Ay, naputol. Dial ko kaya uli. Oo nga, nakakainis. Yan, habang naputol lang po. Ang pinag-usapan po natin ngayon ay ang ang winner ng Model OFW Award o yung MOFIA. Commercial muna. Na 0917. Hinold lang po natin last Thursday. Yun, nagbigay na po ng mga awards dyan. At syempre, kinokontak na po ni Tita Lu yung ating nasa linya na siya ulit. Winner. Si Mang Carlos Asuncion. Sir, ba't kayo naputol? Ay, sir! Okay, putol lang linya niya. Hello. Di ako marinig. Di ako marinig. Kakamali ng pindot. Sir, wait lang. Hello, I cannot hear you. Hindi ko na marinig po. Okay, sige. Okay, si Mang Carlos nasa line. Hello. Ayan na po. Hindi, okay na po, sir. Okay, naririnig niyo na ako? Naputol, commercial muna tayo kasi sabi niya hindi ako marinig. Paki-assist naman, hindi namin kasi kapisado dito eh. Okay, maya mo makakausap natin si Mang Carlos Asuncion. Siya ay taga Ilocos Sur at 1980 siya nagkaroon ng pagkakataon na magpunta sa Saudi Arabia for 13 years at habang siya ay nasa abroad, nag-volunteer siya as firefighter. Ang kanyang asawa at kanyang mga anak ay merong participation or actively involved in civic projects kagaya ng siyempre sa kanilang probinsya. Meron ho silang 36 scholars and will be supporting more in the future, sabi nila. Meron silang pawn shop, may fish ponds, farmlands, partnership with the hospital, and a print ad shop. Yan ang kanilang mga negosyo na minanage ng kanilang pamilya. So, makakausap pa natin siya uli. Ito yung number niya. Commercial muna tayo, Jonas. Balikan natin siya kasi parang hindi niya raw ako marinig. Okay. Alam ko ng pag-aral. Ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline
0917-833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ito si Administrator Carmelita Dimson ng OWA. Kaagapay ang gabay ng OFW International sa mahalagang impormasyon, programa at serbisyo para sa mga OFWs. Sa lahat ng oras, saan man kayo sa mundo, maaari niyong asahan ng OWA. Tumawag lamang sa aming Operations Center Hotline number 632-833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992.